Kamusta po kayo mga kapatid? Nakita niyo po ba yung nakasulat? Wait for the Lord. Ah, Tunay na mabuti ang ating Panginoon. Dapat palagi nating inaantay ang ating Panginoon. Gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Yun lang naman ang nais ng Lord upang tayo ay makasama sa langit na bayan. Tunay na malapit na nga pong dumating yung ating Panginoon, kaya walang ibang susi kundi yung salita ng ating Panginoon. Sabi ng Lord na siya ang daan at ang katotohanan, ang ating Panginoong Hesus. Katatapos ko nga lang pala sa trabaho. Sa veterinary clinic po kasi ako nagtatrabaho. Dati hindi ko akalain na makakarating ako dito sa Italy. Salamat sa buhay ng aking asawa, sa kanyang mga kamag-anak, at nakarating kami dito. Dati kasi yung buhay namin na naghahanap lang kami ng bakal tsaka bote, plastic, lalo na kapag katapos ng baha dun sa ilat sa amin. Di ko nga po akalain na dadalhin kami dito ng ating Panginoon. Nakaranas din kaming magbakal bote, nakaranas din kaming walang wala sa buhay. Ngunit totoo nga na yung mundo ay bilog, hindi palaging naandun ka sa ilalim. Mababago din ang sitwasyon ng ating buhay, kaya palagi tayong magtiwala sa ating Panginoon. Wala kaming ibang inasahan kundi yung pangako lamang ng Diyos. Lagi nga po pala ako may suot na video cam kasi nagmumotor ako. Maganda na yung mayroong suot na ganito. Nakakalungkot lang kasi birthday ko ngayon, wala na si nanay. Siya yung nagbigay ng buhay sa akin. Siyam na buwan na akong inalagaan niya. Nakakalungkot kapag wala ka ng magulang, kaya hanggat buhay pa yung mga magulang natin, ibigay natin yung dapat na pagmamahal kung paano tayo inalagaan ng ating mga magulang. Iparamdam naman natin sa kanila na sa oras na sila ay mahihina na, yung dapit hapon ng kanilang buhay, na sila ay parang palaging nalulungkot dahil alam nila na sila ay aalis na. Iparamdam natin kasi yung magulang dadalwa lang naman yan, nanay at tatay lang, na walang ibang makakatulong sa atin kapag tayo may problema kundi ang nanay at tatay. Hindi lang naman sa pinansyal na pangangailangan mo kaya ka lumalapit sa magulang. Napakasarap kapag kasama ang mga magulang. Kaming mga OFW, alam nyo, sabi kaming makasama ang aming mga magulang. Napakahirap kapag wala na pala yung isa sa magulang mo. Lalong higit yung nanay na palagi mong hinahanap, palagi mong tinatanong. Kahit wala ka naman kailangan, sa gusto mo lamang siyang makita. Kaya tayo mga kapatid, sabi naman ng Lord na mahalin mo at igalang mo ang iyong mga magulang upang humaba at gumanda ang iyong buhay dito sa lupa. Isa yan patunay na naranasan ko nung minahal ko ang aking mga magulang. Umayos yung aming pamumuhay, yung sobrang hirap mula nung ako'y nag-asawa hanggang sa nakaraos kami sa buhay. Ni kailanman ang aking mga magulang ay hindi ko napabayaan mula nung kami nakarating dito sa Italia. Salamat sa Diyos sa mga pagpapala. Ngayon, birthday ko, na kahit napilitin ko na maging masaya, kapag pala wala ka ng isang magulang, ang hirap. May time na lalaglag na lang yung luha mo, lalong higit sa tagpong ito. Kaya mga kapatid, hanggat malalakas pa ang mga magulang natin, mahalin natin at alagaan, dahil yan ang kabilin-bilinan ng Diyos upang magtagumpay tayo sa buhay. Kapag nilampas-lampasan mo ang mga magulang mo, huwag kang aasa na magtatagumpay ka, dahil ang sabi ng Diyos, mahalin mo ang mga magulang mo upang magtagumpay ka sa mundong ito. Magtagumpay ka man, saglit lang, pero kung hindi mo talaga inalala yung pangako ng ating Panginoon, masasabi ko sa inyo na
maghihirap kayo habang panahon kapag hindi nyo iginalang at pinahalagahan ang ginawa ng ating mga magulang. Naging masama man yan o hindi, magulang pa rin natin yan. Kaya walang magulang na nagbigay ng masama sa kanyang mga anak, kundi sa ikabubuti. Salamat mga kapatid sa buhay ng bawat isa. Patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon, sa kanyang mga pangako, dahil yun lamang ang aming pinanghawakan nung time na kami hirap na hirap sa buhay hanggang sa iniangat kami. Kasi ang mga pangako ng Diyos ay kailanman hindi nagbago. Kailanman hindi niya tayo pababayaan. Amen. At palagi natin panghawakan ang mga bersikulong ating paborito. Ang paborito ko po kasi yung Marcos 11:24 na kapag tayo mananalangin, maniwala tayo na natanggap na natin iyon at yun ay mangyayari nga. Kaya wag po tayong mag-alinlangan sa mga tiwala ng ating Panginoon. Tunay na mabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya patuloy tayo sa buhay kahit na mahirap, matatapos din naman yung mga paghihirap. Dahil sabi ko nga na ang mundo ay bilog. Yan ang pagkakagawa ng Diyos. Dahil kung minsan naandun tayo sa ilalim, kung minsan ilalagay tayo ng Diyos sa ibabaw. Hindi palaging ang buhay ay mahirap. Depende lamang yan sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Dahil kapag alam natin ang mga salita ng Diyos, ang mga sitwasyon na parang mahirap ay nagiging maalwan kapag pinanghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. Nararanasan po namin yan, kaya naipapatotoo ko ito. Kami po ngayon ay nandito sa Italia at naging masagana ang buhay namin dahil sa pagmamahal galing sa Diyos.